Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Hi, what's up mga ka-beauty and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ang gagawin natin is the questions I never dared to ask myself about love. First time ko itong pag-uusapan natin to, kasi nahihiya ako pag-usapan kasi ibang topic na to, ibang level na to. So, like, sa totoo lang, hindi ko pa siya natatanong sa sarili ko or may natatanong ako kung ano ba yung gusto ko about love, ano ba yung ayaw ko sa love, or mga ganong bagay pa. So, nagiging totoo na tayo kasi syempre, na-experience rin naman natin to and na-experience ko rin to sa buhay ko. Hindi naman natin maiiwasan na hindi ma-experience to kasi dadaan talaga tayo sa phase na love, right? And kung broken ka or healing yourself, ganon, it's okay naman. Di naman minamadali yun. Kung in lovable ka ngayon or in love ka, it's okay pa rin. At least hindi nyo pa rin pababayaan yung sarili nyo and yung worth nyo bilang tao. You know guys, dapat alam niyo yung worth nyo kapag wala na talaga be, wag nang pilitin be, wala na talaga yun be. Kaya ito talaga, makakarelate talaga ako kasi dito pa lang be. Ay, ang OA. Tanong is, what type of love makes me feel the most appreciated? A is words of encouragement, quality time, or thoughtful acts of kindness. Siguro mas gusto ko talaga is yung words of encouragement, like words of affirmation, kasi yun talaga yung pinaka na-appreciate ko and then ako mas kinikilig. Hoy! Parang ganun! Number 2. How do I usually express love? Okay, so A, I tell people how much I care about them. B, I show it through actions and helping others. C, I like to spend time with people to show I care. I like to spend time with people to show I care na lang. Kasi, syempre, as a lovable era, mapagmahal na anak at mabait na anak sa pamilya. Grabe ba? Mas gustuhin ko na lang na i-spend time ko na lang talaga sa kanila yung care ko and yung love ko sa minamahal ko. Hoy! Ano ba yan? Next, number 3. Do I believe love should be effortless? A. Yes, love should come easily. B. No, it requires work and compromise. C. Sometimes it feels effortless but other times tough. Dapat yung love is effort. Kasi kung walang effort yung love, paano kayo mag-work? Right? Kapag pumasok na talaga kayo sa love, I mean, nag-commit na kayo talaga sa love, dapat dun pa lang alam niyo na yung gagawin nyo. Kasi kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, diba? Paano kayo mag-work nun? Eh, di parang pinaglalaroan nyo na yung sarili nyo kung ganon, diba? And, yeah, dapat hindi kasi minamadali yung love na yun. It takes time naman, diba? Hindi minamadali yan, guys. So, just enjoy yourself. Hindi na nag-e-effort sa'yo yung tao na yun. At hindi mo na nakikita yung totoo talaga. Yung ganon, as in. Wala na yun. Okay? Bitaw na agad, be. Huwag ka na magpaka sa tao. Kung hindi ka naman, di naman nakikita yung worth mo, be. Huwag ka na dun, be. Please lang. Kaya sa mga taong nagmamahal at magmamahal pa at minamahal pa dyan, kung mahal nyo talaga yung isang tao, kahit anong mangyari, diba? Hindi ka bibitaw, be. Hoy, kala mo talaga eh. Diba? Nakaka-relate talaga ako. Kala mo talaga. Dapat totoo ka talaga sa tao na yon and yung effort talaga na binibigay sa'yo yung tao. Parang gano'n. Dapat hindi mo isasabihin sa kanya na ito kasi ginawa ko sa'yo eh. Ito kasi ginawa ko to sa'yo eh. Ba't kailangan mo ipamukha sa tao yung mga bagay na yun? Kung sa una pa lang, alam mo naman na gusto mo siya, diba? Bakit pa siyang susumbatan ng kung ano-ano, diba? Dapat hindi, be. Know your worth. Dapat kapag gano'n na yung mga sinasabi sa'yo, parang binabaliktad din kwento, umiwas ka na. Delikado ka na, be. Easy questions pa lang, pero ito na talaga yung pak sa akin, be. Okay.
number 4. What's more important in a relationship? Mutual respect, communication, trust. Siguro sa akin, based on my experience talaga, is yung pinaka gusto ko talaga is respeto talaga. Kung wala kang respeto sa una pa lang, pagkikita nyo, or sa una pa lang, paano nare-respetin yung isa't isa kung wala yun, di ba? 5. When I think about future love, I imagine it being intense, calm, and steady. See a deep emotional connection. Para sa akin, a deep emotional connection. Kasi ma-emotional ako, guys, eh. So, parang mas gusto ko doon, mas nag-grow yung sarili. Wala yung deep emotional connection, I mean, emotional intelligence so both, di ba? Paano kayo, like, kailangan nyo pa rin yun. Kasi, di ba, syempre, yung mga gusto, yung mga ayaw, yung mga ganun. Kasi, napapag-usapan nyo yung mga bagay-bagay na ganun. Kasi, mas maganda yun, babe. Kaysa sa, kung kailan ka lang nakakausapin, ayoko talaga ng mga ganun, kung kailan ka lang nakakausapin, dun ka lang nakakausapin, di ba? Ang pangit tingnan, kung di ka mag-chat, hindi rin na mag-chat, ano yun, B? Paano kayo mag-work? So, dapat parang dun pa lang sa pinakaunang pag-uusap mo, dapat may emotional intelligence na kayo, like, may deep emotional connection na kayo, kasi kung wala yun, diba? Hahayaan ka lang niya dun, be. Hindi kaya hahayaan ka nun, hindi ka niya naaalagaan. Dapat hindi ganun. Huwag niyo papayagan yung sarili niya. Remember, know your worth. Importante yun. Kahit akong bilang tao, kung wala kang ganun talaga sa akin, yung emotional connection, kiss ka na sa akin. Hindi naman sa pagiging pero yung pangkat kasi tingnan kapag walang emotional intelligence yung bawat isa, diba? Like, paano kayo mag-grow niyan? Hahayaan mo lang? Kunyari, magtatampo siya, hayaan mo lang ganun. Hindi ganun yun, B. Diba? Kapag mahal mo na isang tao, future na pinag-uusapan dun, dapat dun pa lang, meron na dun. Kasi mapapag-usapan nyo naman yung future, no? Pag-usapan nyo naman yung bonding nyo, lahat-lahat. Pero yung emotional pa, diba? Am I more afraid of being alone or of ending up in the wrong relationship? Siguro, mas natatakot ako na mapunta sa wrong relationship. Kasi, hindi naman ako natatakot maging mag-isa. Kasi nahirap pa rin naman ako sa sarili ko. Okay? Siguro mas natatakot ako kapag napunta ako sa wrong relationship. Kasi parang trauma na sa akin yung ganung bagay na yun. And ayoko na rin balikan yun. Parang ayoko na din ulitin yun. Kapag nag-ulit ako ng love sa ibang tao, parang ganun na lang, siguro basic na lang. Ayoko mapunta dun sa wrong relationship. Kasi toxic na yun, like parang napapalalaning ganung scenario, and ayoko nang balikan yun. Okay, next, number 2. Have I ever stayed in a relationship simply because I was to use it even when it wasn't healthy anymore? Okay, tingin ko before, yeah. Okay, aminin ko na, guys. Yeah, before. Kasi akala ko talaga ako yung magpapaayos sa kanya. Ako yung laging magbibigay, magpo-provide. But now, I realize my worth na hindi na dapat ganun. Na dapat mas mag-grow ako sa sarili ko. And mas open ko yung worth ko bilang tao, bilang babae, na dapat binibigyan ng importansya yung mga babae, mas pinapahalagahan at hindi pinapabayaan. Kasi dun mo ma-realize kasi kung gaano ka-worth na tao. Yeah. Pero natututog naman ako sa mga bagay na yun, sa mga pagkakamali na yun, guys. So, dun pa lang mga kabiti, alam nyo na dapat kapag hindi na healthy yung relationship nyo, iwas na pag hindi na healthy. Kapag alam nyo na ng ganun na yung ginagawa sa inyo, hindi na applicable sa inyo, like hindi na siya nakakatulong sa mental health nyo, guys. Iwas na kayo, guys, kasi it's not healthy anymore. Okay, number 3. Do I truly forgive those who hurt me, or do I just say I forgive you because it's easier? Una talaga is mahirap akong magpatawad, ganun. Nahirapan ako magpatawad sa isang tao na nasaktan ako ng sobra, like sinaktan niya ako ng sobra. Sa totoo lang, hindi ako nagsasabi ng I forgive you ng labag pa sa kalooban ko. So,
as a mapagmahal na tao talaga, yung galit ko, yung inis ko, yung sinasaktan ako ng paulit-ulit, ganon. Hindi ako nasasabi ng ganon. Siguro pinapakita ko na lang talaga sa tao na hindi kita gusto or ayoko sa'yo. Like, parang lumalayo yung loob ko. Parang umiiwas agad ako. Like, hindi ako umiimik sa'yo pag may ginawa ka sa akin. Like, natural na lang siguro, pero it doesn't mean na makakalimutan ko yung ginawa mo. Siguro ganun. Siyempre, hindi naman tayo mag-i-stay sa ganun ang punto ng buhay natin kasi may ma-realize talaga tayo sa ganun. And I'm so happy kasi naging ano sa akin yun eh. Naging tulay yun sa akin para maging stronger pa ako. And mas naging foundation ko talaga si God sa buhay ko talaga sa totoo lang. So, kung papatawarin ko siya, syempre, meron na yun sa buong puso ko. Pero it takes time kasi it takes time to heal everything. So, hindi minamadali lahat ng yun. So, okay, have I ever sacrificed my own boundaries just to keep the relationship going? Oo, before. Yeah, naisagot ko. Wala nang eme-eme. Do I communicate my expectation clearly or do I wait silently for them to be met? Mas maganda yung pinapractice yung communication skills talaga. At hindi kasi tayo lahat manghuhula, di ba guys? And kailangan natin pinapractice yun. Kasi parang kapag sinabi mo na talaga sa tao yung mga gusto mo, is hindi naman kasi yung demanding na ito gusto ko ganito. Kasi parang di na mako-confuse yung isang tao, 'di ba? Kasi sinabi mo na sa tao 'yun, 'di ba? Like alam niyo na 'yun. Like malalaman na kunyari sinabi ko, ito yung ano ko, ito yung ganito ko, ganyan. So yun guys. So dapat kailangan talaga is mag-grow kayo talaga individual and mapag-usapan niyo talaga yung mga bagay na gusto nyo, hindi mga ayaw nyo. Dapat hindi kayo matatakot kasi kayo to eh, 'di ba? Ba't kayo matatakot sabihin sa kanila yung gusto mo, 'di ba? Dapat doon pa lang mas alam mo na yung kailangan mong gawin sa bagay na 'yon kasi syempre tao din naman sila, so hindi sila manghuhula guys. So dati kasi ganun ako guys, na tahimik lang ako na ganun, pero na-realize ko dun sa sarili ko na dapat open ako sa kanya, ganun na dapat mas inaano ko yung sarili ko, 'di ba? Na hindi ako mahihiya magsabi, ganun kasi mahihain talaga ako, like sobrang nahihain ako talaga. Tapos parang na-realize ko talaga, nag-grow ako talaga bilang tao kasi may mga tao naniniwala talaga sa akin na hindi dapat ako matatakot magsalita. Kasi may kanya-kanya tayo gusto, 'di ba? Dapat naiintindihan ka rin na pag may mga ganun. So yun guys, yun na yun. Have I ever lost myself just to keep someone else? Oh my gosh. Wait lang guys, I'm not ready to answer this question. Old version ko ng sarili to. So, sasabihin ko, oo. Nawala yung sarili ko para makip ko lang siya. Oh, so sweet. Di ba? So, syempre guys, natututo ako. And then, I realized na sa akin na hindi yun love, hindi siya love, na pinipilit mo lang talaga yung sarili mo talaga, diba? Like, kasi gusto ko siya, dapat ganito, kung gusto ko, piliin niya ako, pero it's not love guys, hindi dapat siya pinipilit guys, kusa talaga yun talaga. Kusa rin darating yun na may tatanggap talaga sa'yo ng buong pagkatao mo na hindi mo na kailangan pilitin yung sarili mo para mahalin ka rin niya guys. So, did I ever force myself to stay silent to avoid losing love? Ganun. Okay lang na mawala yung tao na yun. Hindi ako matatakot na mawala if may nagawa siyang mali sa akin. Kunyari, may nangyaring di maganda, ganun. Tapos, hindi ko gusto rin yung ginagawa niya, be. Hindi na ako matatakot kasi yun na may worth it. Bakit ako mag-i-stay sa tao na yun, di ba? Kung hindi naman niya ako binibigyan ng halaga. Siguro ganun na lang ako. Kasi dati talaga, ako eh. Understanding talaga ako eh. Sobrang understanding yung tao dati talaga. Sa totoo lang. Sobra. Pero ngayon, ganun pa rin naman ako. Pero may limitation na para sa akin yun eh. Hindi mo naman sa kanya sabihin lahat, diba? Tsaka hindi naman din siya mawawala if sabihin mo yung totoo sa kanya, diba? Wala naman mawawala yun. Kasi nasa kanya naman yun, diba? If kaya niyang mawala ka.
Ganun lang yun. Kasi dapat hindi ka magiging silent talaga. Dapat vocal ka talaga sa lahat talaga. Was I really in love or I was just in love with the idea of being loved? Siguro dati, oo. Pero ngayon, na-realize ko talaga sa akin na yung love is not a feeling. Love is, talaga, kahit galit ka pa sa kanya, kahit magalit ka, mainis ka sa kanya, pero you just stay to the person kasi siya yung nagbigay sa'yo ng love na deserve mo. Huy! And siya yung nagbigay sa'yo ng kalmado, like, nire-respeto ka talaga niya ng todo max. Ganun. Like, ganun talaga yung, hindi ako nagmahal sa tao kasi, wala kasi uso yan ganun. Hindi ganun yun, guys. Kasi, parang pinipiki nyo lang yung sarili nyo pag ganun, diba? Hindi naman pwedeng ganun. So, yung love is something na dapat nagbibigay sa'yo ng calm, peace, and inspiration. Inspiration? Hoy, sino ka dyan? Papat na ako dito. Ay, ebe lang guys. So, yun lang. Hindi ako nagkaano ng idea, be. Hindi naman ako plastic, be. Totoo kong tao, be. Tsaka, yung love dapat totoo. It's commitment, guys. Pressure mo talaga yung tao. Kahit gano'n ka talaga din, mag-auntie ka pa din sa ay, lang. Am I capable of giving myself the love I expect from others? Para sa akin, learning pa rin talaga ako. Kasi hindi ko naman maaano yung sarili ko na ganito agad, ganon. Hindi naman ako magmamayabang na ito, ganito, ganyan eh. Nagbigay na siya sa akin ng mga ganito, ganyan eh. Like, may mga ganon kasi, diba? Like, ito na ako eh, diba? Dapat, hindi inaano yun eh. Dapat love is waiting for and dapat is still working in progress, guys. Okay? Remember that. Okay? Hindi minamadali lahat, B. Bibigay kayo ng inspirasyon sa isa and natututo kayo parehas. Siyempre, individually and combining together. Parang battery, B. Ay, lang yun, B. Diyos ko naman. Pinapatawa ko lang kayo kasi love is just a happy heart. Love is a calm and peace. And kasama sigad talaga sa lahat ng mga bagay na ganun, B. Dapat sa simpleng bagay pa lang papasaya ka na talaga. Okay? Huwag niyo pa rin kakalimutin yung sarili niyo pag nagmamahal kayo. Okay. Have I been repeating the same mistakes in love without learning from them? Okay, guys. Before talaga, like, ulit-ulit nangyayari talaga sa akin. Like, nasasaktan ako ulit-ulit. Ay, lang. Pero, sa akin, hindi talaga minamadali yun. Okay? Guys, mas binigyan ko talaga ng halaga yung sarili ko right now. And nakita ko talaga yung worth it ko bilang tao. And gusto ko rin ako ng inspiration para gawin. Kasi in the past few months talaga, sobrang breakdown talaga ako sa totoo lang. So, honest na talaga ako sa vlog ko na to, ha. Hindi na ako nagmamaay-maoy or hindi na ako nagpa-plastic na wala akong experience. Dati nakaka-experience nun, B. Okay? So, before, siguro, wala na talaga akong gana gawin yung mga bagay na gusto ko, lahat, vlogs, tula, lahat, as in, wala na akong gana, sa totoo lang, nawala rin yung sarili ko after may narinig akong masama or nasaktan ako ng sobra sa tao na yun, mga ganun. Tapos, parang nag-reflect talaga sa akin yung sarili ko na mas binuhay ko yung sarili ko with God and mas nanaig pa rin yung sarili ko. Mas nireflect ko yung sarili ko kung ano ba talaga yung gusto ko at hindi ko gusto. Mas parang inaano ko yung sarili ko, like nire-reflect ko, dapat hindi ganito ganyan kasi yung family ko nga hindi nga ako hinahayaan, di ba? Hindi nga ako pinapabayaan, di ba? Minamahal nga nila ako ng todo max hindi nga kahit anong gawin, di ba? Yung mga ganong bagay, mas na-realize ko yung mga ganong bagay kasi parang doon nag-grow talaga ako individual sa sarili ko. Tapos parang sabi ko sa sarili ko, dapat hindi ganito, dapat hindi ko ginagawang mundo
yung love. Dapat yung love is not stressful. And love, it gives you inspiration talaga gawin yung mga tektahan mo yung sarili mo. Mas pinapahalagaan mo yung sarili mo. Kasi may kasama ka na. Hoy, sino ba yan? Lang B. Basta may kasama ka ng mga tao nandyan para magmahal pa sa'yo ng todo max. Ganun lang yun, be. Diyos ko po. So guys, dati yun, nahirapan talaga ako. I mean, hindi ako natututo sa buhay ko. Tapos parang napapump na talaga sa akin. Sakit sa ulo. Hindi ko nagagawin yun talaga, be. Kaya I realized talaga na I choose myself for the better. And tapos parang nag-reflect talaga sa akin na yung relationship ko kay God is more than talaga kaysa sa ibang tao. Ganun. Kasi kung hindi ko talaga mahal si God talaga in the first place, or hindi ko talaga siya matanggap sa sarili ko, wala na akong saysay sa mundo, eh. Hindi na ako ganito kaganda. Ay, baby. Pero I love myself and I love God also. And I love how I protect na nararamdaman ko kung paano niya ako protection sa mga taong nananakit sa akin. Yung ganun. Like, hindi niya binibigyan ng piso. Yung mga ganun bagay kasi, it gives you hint talaga. Every time na kapag kausap mo isang tao, ganun talaga. Lalo na mga cheater, yung mga ganun, ay, malalaman mo talaga, be. Diyos ko po, hindi ka talaga mananaig. Hindi ka talaga ay, nako, wala mo sabi. Basta yun. Okay? Yung mga eme-eme na babalik-balik na yung story sa'yo, ganun-ganun, ay, doon pa lang, be, protection ka na agad kay God kasi may malalaman ka na talaga sa mga ganung bagay. Diyos ko po. Yun lang, guys. Nakain na ako ng mabuti kasi grabe yung hard question. For the easy question, for the medium question, for the hard question, guys, may script talaga ka dito, guys, para masunod-sunod yung mga sasabihin ko. Kapikat nun, diba? And I made this far, diba? Salamat sa inyo, guys, to support my YouTube channel. And, grabe, natapangan ko yung sarili ko. Inamin ko talaga sa sarili ko yung mga bagay na ganun. Uy! Pero, syempre, gusto ko magpasalamat sa mga tao nagmamahal sa akin at may nagtitiwala talaga sa akin ng todo max talaga. And, sabi ko nga, hindi naman minamadali yung love na yan. And, yung mga moments na nawala tayo sa sarili natin, di ba? Like, ganun. Makakabawi pa rin tayo and makaka-heal pa rin tayo sa sarili natin. Kasi, basta piliin natin yung sarili natin maging masaya, maging kontento, and mag-grow tayo individual. Okay? And, choose the love na deserve nyo, guys. Huwag nyo pipiliin yung mga hindi nyo deserve. Lagi nyo tatandaan. Kasi love is a choice. Pipiliin mo talaga siya kahit nasa pakahirap. Pero huwag nyo mawawalain yung sarili nyo. Huwag kayong aabot sa pagiging TNGA. No, bra. No way. Okay? Sabi nga ni Colette, no way. Okay? Kapag may mga hindi. Ganun agad. Just like wall sa sarili nyo, hindi pwede yan. Ganun. Kapag alam nyo nang hindi nyo deserve yung mga trato sa inyo, no way. Yung tatandaan, hindi kayo nag-iisa mga kabito. Nandito lang ako, okay? Bye, guys. And stay safe kayo, guys. And huwag na kayo masyado magpaka TNGA kasi deserve nyo mahalin and deserve natin mahalin sa tamang paraan, hindi sa maling paraan. Okay? Bye-bye, guys. Sana ma-enjoy nyo yung episode ko na to. Kasi marami pa tayong pag-uusapan, hindi lang sa pag-ibig to. Okay? Hindi lang umiikot sa pag-ibig. So, it's about life, school, sa mga kung anong pwedeng pag-usapan sa episode na to. So, bye-bye mga ka-beauty. Stay safe. Bye, guys. Mwah.